Moskov into macro na kung saan yung, again, yung consistent pressure ng sumaside lane na Moskov o yung the dead lane na Moskov, yun yung kailangan namang iwasan ngayon ng Smart Omega. Although a different discipline, pero ngayon kasi kung head-on na laban, meron pang downtime kasi hintayin pa nilang kumonek yung SOD mula doon kay Dominkite. Ngayon titignan natin kung ano nga ba ang magiging major adjustments ng Omega para mabuhay dito sa early game na kanina ay nahirapan talaga sila mula sa Aurora Gaming. Again, this is the same draft. Maliban na lang tayo makakita ng teams na may ganitong klaseng tapang na magpaandar ng isang draft na natalo ng back-to-back. Okay, I mean, tama ka dun eh. Baka yun yung iniisip nila eh. Mali lang ang execution. Wow. Pero maagang paggugulo ang ipinapabalas dito ni Super Yoshi. Actually, gusto ko lang i-point out na dinidelay na rin ni Super Yoshi yung mga minions. Paglabas pa lang kanina, dinelay na niya. Naka-tri lane block Oo. yung mga minions. Literal na hindi gumalaw, tatlo lahat ng wave. So, that would give, sabihin natin, a micro advantage. Purify has been used. Maaga. Netski, masyadong maaga yon. Pwedeng ulitin lang ni Yue yung pana. And if that would connect, pwedeng mamatay si Netski dyan. And so far, medyo tahimik na naman ang ating Land of Dawn. Wala pa naman nangyayaring mga malakihang laban. At kukonekta na naman ang mga arrows dito ni Yue. Kanina pa nag-iinit dito si Yue. Parang sa tingin ko, kailangan mo nang gawing admin sa GC. Actually, nakalinya na para Nakalinya na. admin dito sa GC. Grabe, no, sobrang parang trigger man itong si Yue sa dami ng pana na kumonekta kanina. At ngayon, simula pa lang pre, kumukonekta na kagad. Eh, no? Oo, tsaka pag ganyan naman, di ba, pag sinina user ka, pag naramdaman mo na tumatama yung mga pana mo, literal na makikarry over mo yung init eh. Heat check. Heat check. Kumbaga parang tumitira lang ng tres sa basketball. Kapag nakuha mo na ang pulso ng iyong kamay, ay madalas... Muscle memory. Muscle memory na lang yan. Ayun Tumama na naman, oh. Okay, tumama yung Abyssal Arrow. Pero si Haji ay hahabol din. Ando na yung river flow at pwede na samantalahin ito ng ating mga gold laners maya-maya kasi hindi naman napuputo yan. Agad buhay ang pag-go. Pero sabi nila, sige, simulan natin. Nagamit na kagad nila yung kanyang revitalize. Pero si James ang baba ng buhay. Edward ay kailangan na rin matras. And this time, Ryzen, lalayo na rin. Super Yoshi ang baba na ng buhay. Pero habol pa rin si Yue. Ay, naunahan na. At ngayon ay papasok pa rin itong si James. Nagsata si Edward. At nakadalawa kagad ang bagong barangay. At mukhang makukuha pa nga ata nila itong bagong na ito. Smart Omega nanalo sa pinakaunang team fight ng lamang ito. Wait lang wait lang! Ay! Nakakakilig! Nakakakilig pero sa Omega pa rin ang unang pag- Okay. Yue daw, bumabawi. Aray ko po. Aray. Napa-flicker din itong si Haji. At napakasakit ng mga combo, yung mga garote play dito ni Yue. Nakapag-adjust bigla yung Smart Omega when it comes to the turtle fight. Alam nila na hindi ganun kadaling lumaban head-on, nakasabay na nakikipagsayo sa turtle. In fact, ang ginawa nila ay nag-force sila ng team fight before it even happens. In that way, so nakuha nila yung advantage knowing na nakapag-adjust din sila doon sa mga pana ni Yue. Position-wise, slight adjustment lang yun, pero malaking bagay yun for Smart Omega. Yung position na yun parang nabigyan din ng paraan dito si Haji na makakuha ng madaming target sa kanyang yin-yang overturn. At ngayon makikita natin for Omega na lamang sila sa early game. Kailangan lamang ata nilang tulungan si Netski ng Bagya kasi nahihirapan na against this Moskov. Kanina pa ata piniprisan ni Dominkite. Kulang na lang ay ginawin si Netski dito sa lane. Oo nga eh. Parang yun nga ata ang kailangan pag-utuunan ng pansin dito ng Smart Omega. Pero feeling ko malakas naman ang loob nila na pabayaan itong kanilang gold laner. At tiwala din. Pero si Light, andun yung unbreakable, hindi mo na itutuloy. Para kay Netski naman, tuloy-tuloy pa rin naman yung kanyang farm. May lugi lang na factor dahil nga... wait lang tumama rin. Pero kakalmahan naman nila. Pakiramdam ni Nets dito para siyang hotdog sa rep. Chill lang eh. Lamig. Lamig. Nilalamig. Ikaw ba naman, prisan ka ng mga 3 wave na yun na may freeze. By the way, binibilang ko simula nung tumingin tayo sa kanya kanina. Diba? So, para siyang hotdog lang. Pero chill lang naman, sa'yo ng mahalaga. Hindi nagpapanik yung Smart Omega. They're just letting Aurora do their thing. And they would react accordingly. At ito na rin yung global presence na nabanggit nyo kanina. Yung SOD ay pwede na rin iba to. Pero si Edward mukhang ma-isolate. Okay, pero buhay pa rin yan. Kaya lang nagamit yung penalty zone. Yung overturn nagamit. Pero hindi natin damage kaya hindi. Dahil na maalam na rin itong si Edward James. May apak-apak siyang Abyssal Trap. Pero diretso na muna ang Smart Omega para ituloy yung ikalawang pagong.
na kukunin na nila panandalian. At napakaganda talaga ng early at ng start dito ng bagong barangay. This is one of the rare times na makikita nating talo sa early game ang Aurora Gaming. Pinakita lang din ng Smart Omega na, oo, we are running the same draft pero different execution. Nakasabay bigla sila doon sa level of game na pinapakita ng Aurora. And not just that, even yung tempo na sinet nila nung game number 1. Parang biglang nasanay yung Smart Omega. In fact, they're playing this off-tempo. Sila yung nag-dictate for Aurora. At medyo nakakatakot din if you're Aurora Gaming no, na maglakad sa mga bushes na malapit yung mga pwedeng mang-burst mula sa Omega. And we're talking about Haji. Si Ryzen ay nandyan din. Kung kanina nga ay nakita natin si Edward ay hindi sila nag-hesitate na magbato ng mga ultimates para lamang ma-burst down ang mga miyembro ng Aurora. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Mukhang ito na ata ang pinaka-chapsuy na Infinix in-game equipment na nakita ko. Nakita ko may May Black Eye Shield, may ano yun. Si Netsky nga, ang dami niya. May Dreadnought. armor, May Dreadnought may armor. attack speed, May Fairy Charm. may mystery codex. Ang dami kung ano-ano eh. Pero again, ito na yung time na kung saan na Smart Omega naman yung nakakalamang. Although that's just 1.4K, but still it's a lead for Smart Omega. Also, yung mga para ni Yue nanlalamig ngayon, medyo hindi na ulit tumatama, and even if it is connecting naman onto crucial moments, hindi makapasok yung Aurora dahil sa level of counter-engage from a Smart Omega. Ang laki din pala ng diferensya na nabibigay ng isang Granger. No? Hindi sila masyado makasabay sa early game damage. Hindi katulad kanina nung nakabili ng Hunter Strike na walang sapatos. Yung Granger ay rock na agad. Laban na agad sa mid. Yun nga I mean, ramdam na ramdam ito ng Aurora. Pero at ngayon ay sinasamantala ng Smart Omega. Ikaguling pagong ng laban ay pabuhay na rin. At si Domingkite ngayon, para bang hindi na siya muna na kailangan pansinin ng Aurora dito kasi may mga iba pang objektiba na kailangan nilang tuunan ng pansin. Netsky and Domingkite, ito na naman 1v1. Irarush kaya ito ng Aurora Gaming, no? Nandito na rin si Ryzen, no? Half HP, mahanap ni Edward. Okay, kailangan niya lang bawasan dito si Ryzen. Shadow kill! Nasolo lamang ng pagong, pero sino mga ka-referee? Smiling Demon pa rin. James ay naipit ata sa mga buong kupunan. Oh, no! Dito ng Aurora, tumamay Misil Arrow. And habang ng Guardian. Buhay pa? Buhay pa, hindi. Alam din! Tech charge! Pero nandun yung tectonic charge. Edward ay makakaalam and Netsky ay sumama na. Oh my goodness! Napaganda pagbawi mo na sa Omega. Grabe yung engage ni Yoshi at ni Haji doon. Apat ata, tatlo yung nahanap. Tapos sakto pa na nasa likod to a point na hindi na nakareact masyado ang Aurora Gaming. Alam din kasi nila ng Smart Omega na wala din naman doon si Domingkite. Lacking talaga yung early game damage output ng Aurora without this Moscow. Nung moment na wala pa rin sila hanggang doon sa pagka-secure na ni Demon Kite nung objective, nagkaroon ng time si Super Yoshi na counter-engage na lang tayo. Nakapag-buy pa nga ng onting oras si James. Diba? Si Nargo tumbok na tumbok. Ibang klase. Kung pinartidahan pa ang Super Yoshi, wala pa kang plangketa yun, pre. Ay, isang kamay lang. Isang kamay lang. Isang kamay pa lang at hindi na naka-respond yun nandun sa likod sa laki ng AOE ng Tectonic Charge. At dahil dyan mukhang papasok ulit ang Omega sa loob na ng jungle ng Yisun Shin. Hindi kakapit ang Dark Wave pero napakasakit na rin. Yung overturn ay hindi ibabato dito ni Haji at mukhang hindi na nga makakadepensa ng jungle ang Aurora dito. Ayan na, medyo kakalmahan muna nila at hindi nila mabibigilan ata yung pagbuha ng Torres sa may bandang ibaba. Ngayon may ginagawa rin naman si Demon kahit sa kabilang parte ng ating mapa para lang ma-equalize or mapaliit yung lead na nabawi na at nakuha na dito ng Omega. Inintrohan natin tong laban na to, Joshi, na ang Kite Brothers ay objective-based na duo. At ngayon parang yun na ang pinupuntahan ng Aurora. Parang biglang nag-switch nagkaroon ng transition. Okay, di na gumana yung early game snowball, yung death ball na sinasabi nga natin when it comes to the YSS. So, they switched back to a macro play na nagbibigay na lang, nagsa-side lane na lang lagi si Demon Kite. Tapos nagsa-side lane din yung Moscow. Yun naman yung nagagawa nila so far. Kasi dahil sa dalawa silang may kakayahan na mag-side lane, nagkakaroon ngayon ng pag-iisip yung Smart Omega. Sino yung pupuntahan natin? Oo. Is it gonna be Domingkite or even Demon Kite? But for this Lord, minamadali yata ng Smart Omega. Na, si Edward ay sasalubungin nila dito. Papababain nila yung buhay. Board. Binata ang burst na magiging call! Pero napunta pa rin ni Netsky! Killing spree niya siya yung Lord. Pinaburst na nga dito ng Smart Omega at wala nang magagawa ang Northern Knights.
kundi panoorin at ibigay ito sa barangay. Nako, gaano kalaking problema na pati yung mismong main tank kuno ng Aurora dito ay natutunaw na. Yun yung sudden change bigla sa Smart Omega. Kung kanina nung game number 1, pag nakaharap si Edward ng ganun, hindi nila binibigyan. But now, bigla sila nag-change. Sila din mismo ay may sariling version ng pag-shift ng gears. Binigyan nila si Edward knowing na dahil sa lead na meron ng Omega, lamang yung items. Look at this, Kagura. 5.79 compared to 4.57 ng Selena. Kahit pa sabihin natin yung nasa 1.3 lang yan, ang mahalaga, lamang pa rin siya sa items compared to what he did nung game number 1. So ngayon for Smart Omega, clearly, they can burst down Edward. Kaya nila kahit sino from Aurora. At kung kailangan bumili ng oras ng Aurora Gaming dito, yes, may dalawa silang side laners, Ryzen. pero hindi pwedeng hindi nila pansinin yung nagbabadyang push na meron dito para sa Barangay Omega. 4,000 ang kanilang kalamangan. May angulo dito si Yoshi. Dome kahit naipit. Okay, atas pa siya dito pero yun yung overturn nila. Gamit na! Naabutan pala payong mula dito kay Haji. Ngayon si Ryzen, meron siyang quad shadow. Pwede niyang gamitin at pwede niyang targetin itong si Yue. Kaya lang hinahanapan lang niya ng proper timing. Nandun yung mountain shocker para dito. Kahit na! Andun na rin yung Rampant. And the ultimate malaki Super Yoshi ngayon. Shadow kill! Taksalo ni Yue sa may madaling kuran. At mamamaalam din si Edward sa naging proseso. Dalawa na lang ang natitira para sa Aurora pero pipigilan muna ng Omega ang panggigigil nila. May bago na naman tayong natutunang combo para sa Grak. Earthen Rampart to a Flicker Heavy Swing. Ganun lang kabilis, di ba? Kasi dahil may knockback na yung Mighty Swing ng isang Grak, enough na yon para maging pseudo tectonic charge. Then come for the perfect moment na kung saan may pag nahuli pa at pag nag-react yung Aurora, may tectonic charge pang pwedeng bitawan doon si Super Yoshi. And that is the more instant o yung mas mabilis na crowd control na mas mabilis na setup na manggagaling sa Grak. And alam ni Super Yoshi gawin yon, nagulat tayong lahat. And even Aurora, nagulat sila doon sa damage output. Imagine, Haji also, nakakaya na niyang burst down ng mga members from Aurora. At nakita natin, napakagandang setup mula dito kay Super Yoshi. At medyo minalas pa si Yue doon, burning the flicker na hindi kumagat doon sa pag-cancel ng Ugi Shadow Kill. At dahil dyan sa upcoming Lord fight ay kailangan mag-antay ng bagya ng Aurora para magkaroon ng flicker ang kanilang mid laner. Lumaki ang lamang ng Omega. Nasa 5.6k na at medyo hinihintay pa rin ng Northern Lights yung power spike ng kanilang mga kayang mag-side push. And kung papansinin natin, magbabago na ang magiging decision dito ng Aurora. Hahayaan na muna nila si Doming Kite na maghanap ng lanes na kung saan ay pwedeng i-push. At kailangan nilang hanapin kasi at kailangan bilangin yung mga heroes dito ng Smart Omega. Hindi sila pwedeng umabante kagad, lalo wala silang ideya kung ilan ang narito. Ngayon meron na sila dahil 4 na miyembro mula dito sa Omega ang naispatan nila. Sobrang delikado na nangyari doon kay Doming Kite, no? Nabigyan ng Earthen Rampart, kinailangan umalis agad. Pero mukhang kailangan na nga rin umalis dito ni Light dahil kompleto na ang barangay around this second objective. Nandito na nga ang pangalawang Lord ng larong ito at hawak na ng barangay ang area. At kailangan ng mag-back dito ni Light pero mukhang papasok na rin siya. Kalahati kagad yung buhay niya. Doon na yung Mountain Shocker kung sino gagamitin. Pero doon yung flicker penalty zone! Rise na magtatagumpay! Tumpan na ni si Edward sa mid-light. Atrasan mo na dito ang pero tinamaan din. Dito ng ultimate mula kay Super Yoshi. Naharangan pa. Pero hindi na muna hahabol dito ang Omega. Pwede nilang antayin yung Lord kung gusto nilang mas malinis to. Medyo maaga ata ang pagpasok doon ni Edward. Struggling on this Terizla pick right now. 1-6-1 on this Terizla. Para bang walang choice ngayon si Agent Zero kundi tanggapin yung sakit na binibigay ng Omega. Well, kailangan naman natin talagang gawin yun. Kasi yun yung idea ng having a Gatot Katsam. Kailangan meron ka pang isang primary initiator. That would be Edward. Maganda sana yung talon na papasok sa. The thing is, hindi lang din makapasok yung mga nasa likod niya. Nahaharangan ni Super Yoshi and the rest of the members of Smart Omega. Okay, nagamit na rin yung Mountain Shocker ngayon. Target na muna nila ay tapusin yung buhay ng Lord. Andun yung harang mula dito kay Super Yoshi. Available pa rin yung kanyang tectonic charge. Any moment din pwede natin niyang gamitin ito. Wala naman siya flicker. Kaya walang surprise factor na magagaling sa Smart Omega. Tuloy-tuloy pa rin. Ryzen, hindi ko mabit yung kanyang Cold Shadow para dito kay Doming Kite. Tuloy-tuloy lamang din ang pagdepensa mula sa Northern Lights at magiging matagumpay ito. O, teka lang Super Yoshi. May angulo! Nahanap si Doming Kite na makapag-flicker pala yun. Okay, atras mo na sila dito. Si Doming Kite!
Napot mula dito kay James Haji. Wala Gina overturn. Naabot pa din si Nets. Hindi na nga muna. Di mo kahit yung na lang na dito na. Pero pa silang katapot dito. Makiklear. At na-clear na yun ang matagumpay. Buti nilang ipit pa yung gitna. Yung bottom lane ay pwede nang abantihan dito. Wait lang. Di mo kahit. Magiging target niya. James. Napatay. Itong si James. Di mo tapos sa Yue. panalasa dito ng Smart Omega. Ang bagong barangay Ako, tatlo. ay nag-ahabang na rin. At nag-aantay ng panibagong timing. Pasok si Ryzen dito. Nalabang yung samang force. With the crown. Pabilo kay Netsky. Nagkawin with the crown. Buhay pa rin. And Demon kahit kailangan ng motor. Makakadikit na ang mga minions dito at hindi mapipigilan ng Aurora ang pag-arangkada ng bagong barangay. Same draft, different result.